Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa dating secret agent na piniling maglaho kapalit ang magandang buhay para sa anak. Ngunit may gumamit sa katauhan ng anak para sa masamang gawain dahilan ng naging wanted ito sa otoridad. Ang pelikulang ito ay ang France action comedy film na ipinalabas taong 2021 na pinamagatang The Last Mercenary. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa Mongolia, ang anak ng isang makapangyarihang Russian ay dinukot ng mga kriminal. Ang maalamat na dating lihim na ahente na ngayon ay isang mercenaryo na si Richard Brumier ay ipinadala upang iligtas ang binata. Sa Paris, France, isang lalaking itinuturing na terorista sa pagbebenta ng ilegal na armas ay kasalukuyang hinahabol ng otoridad, ngunit ang lalaking ito ay walang takot sa kanila dahil ginagamit niya ang pangalang Archibald Al-Mahmoud na binigyan ng gobyerno ng immunity dahilan ng pinalaya din ito ng mga pulis. Sa Ministry of Foreign Affairs sa Paris, si Alexander ay may nadiskubre patungkol sa isang matagal ng bank transfer. Inulat niya sa Foreign Minister na si Paul Lesure ang nalamang peking empleyado na patuloy na pinapadalhan ng pera at binigyan pa ng proteksyon ng gobyerno. Pinayuhan lang siya ni Paul na wag nang masangkot sa mga ganoong bagay, pero hindi nakinig si Alexander kung saan kinansela niya ang pagpapadala ng pera at kasamang nabura ang proteksyon ng gobyerno kay Archibald dahilan ng magagawa na ng otoridad ang hulihin siya. Dahil dito nagtataka ang totoong Archibald nang hindi na siya makapag-withdraw mula sa kanyang bank account. Agaran itong umuwi para sabihin sa kanyang itinuturing na ama na si Fernand ang nangyari na ikinataranta nito dahil siguradong wala na ang proteksyon ng gobyerno. Pinaalam ni Fernand sa kanyang mga kasamahan ang sitwasyon at inamin kay Archie na hindi siya totoong iniwan ng ama. Ipinaliwanag nitong ibinilin siya ng kanyang ama noon matapos ang huling misyon ngunit naguguluhan ang binata. Napansin ni Fernand ang pagdating ng mga kalaban sa labas. Binuksan niya ang sikretong silid subalit inatake ito sa puso ng kalaban sa pamamagitan ng isang device na tinatawag na Big Mac. Pinatakas na ni Fernand si Archie at binili ng umiwas sa matataong lugar. Takang-taka na din si Archie sa mga nangyayari pero pinalabas na siya ng ama-amahan bago pa dumating ang mga kalaban at binawian ng buhay si Fernand habang hinuli naman si Archie ng otoridad nang hindi alam ang dahilan. Samantala sa Ukraine, matagumpay na naihatid ni Richard ang binatang nailigtas niya, dito nakatanggap siya ng ulat sa nangyari sa anak. Kalaunan sa France, ang National Security nakatanggap ng ulat sa pagbabalik ni Richard sa loob ng 25 taon, dahil dito ang komandante na si George ay kinausap ang retired general kasama ang Prime Minister para sa sitwasyon dahil itinuturing niya itong national threat. Ang general noon ang nagbigay ng misyon kay Richard na tinatawag na Cop and Ball, ngunit ang gobyerno ay iniwan ang agent sa kamay ng mga kalaban upang ilihim ang operasyon. Tinawagan ni Richard ang headquarters upang makausap si para ang kanyang kasintahan, pumayag si Richard na maglaho at kalimutan ang lahat kapalit susuportahan ng gobyerno ang anak niya at proteksyon mula sa secret defense. Gustong tumutol ni George sa kondisyon nito pero ang presidente mismo ang nagdesisyon. Sa kasalukuyan gustong mahuli ni George si Richard dahil gusto niyang maghiganti sa ginawa ng kanyang kaibigan na naanakan nito ang dating asawa na kasama niya noon palagi sa misyon, ngunit sa ngayon wala na silang idea sa itsura ni Richard sa nakalipas na mahabang panahon. Kalaunan sa isang bar nakipagkita si Richard sa dating kasamahan na nasa National Security na si Marguerite, para sa mga kailanganin niyang impormasyon sa anak. Matapos niyang makakuha sunod na pinuntahan ni Richard ang tirahan ng anak at doon nakita ang kwintas na ibinigay niya noon, dumating din doon ang kaibigan ng anak na si Delilah pero nagpanggap siyang bagong tagapamahala ng gusali. Inakala niyang totoong may ginagawang kalokohan ang anak, sinabi ni Delilah na biktima lang si Archie ng maling pag-aresto. Nang aalis na si Richard sinundan siya ng dalaga dahil naghinala itong isa siyang alagad ng batas. Hinarang sila ng mga sigang kabataan na nangbubuli sa kanila, sinubukan itong inawat ni Richard subalit ayaw tumigil ng mga kabataan kaya napilitan na siyang puwersahin sila. Dahil dito naghinala na lalo si Delilah at iniisip na isa siyang lihim na ahente na nag-iimbestiga kay Archie, wala nang nagawa si Richard kundi makipagtulungan dahil ito lang ang nakakakilala sa anak. Nadiskubre nila sa loob ang nakatagong silid ni Fernand, may mga surveillance camera sa paligid na siguradong inilagay niya upang masigurado ang kaligtasan ni Archie.
Nakita ni Delilah ang impormasyong nagbebenta ng armas si Archie na imposibleng mangyari. Hinala ni Richard na may gumagamit sa katauhan ng anak. Nadiskubre niya ding ginamit ang Big Mac sa kaso na siguradong masyadong delikado. Nakita niya sa CCTV footage na may dumating na mga mersenaryo sa lugar at ginamit doon ang device. Sa ibang bahagi, kasalukuyan ngayong ini-interrogate si Archie ng otoridad. Hinihingi niya sana ang tulong ni Fernand ngunit patay na ngayon ang ama-amahan at napag-alamang dati itong special ops, na himatay na lang si Archie nang hindi kayanin ang interogasyon. Samantala, ang taong nagpapanggap na Archibald ay si Simeon Novak, anak ng hari ng Targistan na nagdebenta ng mga ilegal na armas. Si Paul ang kasabwat niya at ang nagbigay sa kanya ng katauhan ni Archibald, pero ngayon alam na ng otoridad kaya balak nitong bawiin ang ibinigay na katauhan ngunit ayaw nang ibalik ni Simeon ang pasaporte. Sa national security, pinaghahanda na ni Jeward ang mga tauhan para hulihin si Richard dahil sigurado siyang ililigtas nito ang anak, pero naunahan na pala sila matapos may kumuha na sa bata na kagagawan mismo ng kanilang opisyal at may legal na dokumento galing sa presidente. Kagagawan pala ni Richard kasama ang mga dating kasamahan upang iligtas ang anak, pero nung paalis na sila dismayado siyang hindi marunong magmaneho ang anak sa edad niya. Ganun pa man masaya pa din itong nakasama niya din sa wakas si Archie, nagpanggap na lang siyang magkaibigan sila ng kanyang ama ngunit galit si Archie sa ama dahil sa pinabayaan sila nito. Balak niya sanang umalis pero may mga kalaban na dumating, agaran silang tumakas maging ang mga kapulisan ay hinahabol na din sila. Nagawang matakasan nila ang pulisya pero patuloy silang hinahabol ng mga mersenaryo. Nang magkatapat ang dalawang sasakyan pinigilan ni Richard ang muntikan na silang mabaril at tumakas sa ibang daan. Nakasunod pa din ang mga kalaban na mabilis na pagtaguan nila Richard, nang habulin ulit sila may sumalubong na pulisya kaya tuluyan na silang nakatakas. Pagkatapos bumalik sila sa hideout ni Fernand na ikinagulat ni Archie nang makita ang lugar, nakita niya din doon ang kaibigan na kasama ng taong tumulong sa kanya. Kasalukuyan din ngayong iniimbestigahan ng National Security si Alexander na pinaghihinalaang may ugnayan kay Richard Brumier, naisip ni Jeward na gamitin siya para mahuli ang itinuturing niyang kriminal. Hindi naman makapaniwala si Archie na secret agent pala si Fernand, inamin ni Richard na ganun din ang kanyang totoong ama at nagpakilalang George na ipinagtataka ni Delilah. Sinabihan niya si Archie na may gumagamit sa kanyang katauhan para sa pagbebenta ng ilegal na armas dahil mayroon itong immunity mula sa gobyerno. Maya-maya pa kinausap ni Delilah si Richard kung aaminin na niya kay Archie na siya ang tunay nitong ama. Hindi na ito nakatanggi pero naghihintay pa si Richard ng tamang pagkakataon para masabi ang katotohanan sa anak. May ipinakita si Delilah na litrato ni Fernand sa isang sasakyan ng Ministry of Foreign Affairs na pagmamay-ari ni Alexander. Sa pagkakaalam ni Richard ang Foreign Ministry ang in charge sa immunity ni Archie. Balak dukutin ni Richard si Alexander para malaman ang katotohanan. Binili niya kay Archie na huwag lumabas habang wala sila dahil wanted siya sa pulisya. Kasunod nito nakatanggap ng mensahe si Alexander na gustong makipagkita ni Richard sa kanya. Agaran itong nagpunta sa lugar pero may kasama siyang mga ahente ng National Security sa utos ni Jeward upang hulihin ito doon. Bago pa nila magawa ang plano naunahan sila ni Richard na mailayo siya sa mga ahente. May inilagay na bomba si Richard sa helmet nito at pinapunta siya sa isang lugar. Pagdating doon nakasunod din ang mga pulisya upang hulihin ito, pero ipinakita ni Richard ang galing niya sa pakikipaglaban saka isinama si Alexander sa pagtakas. Doon nalaman nilang si Paul ang gumagamit ng kanyang sasakyan at ang hinihinalang nagbibigay ng utos sa mga mersenaryo. Napansin din ni Richard na lumabag si Archie sa utos na wag itong lumabas. Ngunit bago pa sila makaalis tinadtad sila ng bala sa loob. Wala nang nagawa si Richard kundi bumalik sa silid para magtago ngunit may pampasabog na inilagay sa pintuan kaya agarang naghanap ang mag-ama ng daan palabas. Di nagtagal nakahanap si Archie ng lihim na lagusan, ito ang ginamit nila sa pagtakas bago pa sumabog habang nakaabang na din si Delilah para sunduin sila. Masayang-masaya si Paul nang malamang patay na ang maalamat na ahente at ang anak nito. Nalaman din ni Jeward ang nangyari pero walang natagpuan ang mga tauhan ng kahit isang katawan sa loob ng lihim na silid. Habang kasalukuyan tumatakas sila Richard kailangan nila ng bagong mapagtataguan. Dinala sila ni Alexander sa kanyang hideout upang doon pansamantalang magtago na pinagkakatuwaan ng lahat. Nagustuhan ni Richard ang lugar na ikinatuwa ni Alex at ipinagmamalaki sa anak nito.
dahil dito nalaman ni Archie na ang nagpakilalang George ay ang kanya palang tunay na ama na si Richard Bromere. Sinubukang magpaliwanag ni Richard pero nagalit si Archie sa hindi agad pagsabi ng katotohanan at tinawag siyang duwag. Ipinagtanggol ni Delilah si Richard na bumalik ito upang iligtas siya pero hindi nakinig si Archie. Pinayuhan ni Delilah si Richard na sundan niya ang anak upang mag-usap sila. Naduduwag kasi sa Richard sa mga personal na bagay maliban sa pagligtas ng buhay ng iba. Wala din siyang nagawa kundi sundan si Archie para kausapin. Doon ipinaliwanag niya sa anak na nung nasa misyon ito at maraming taman ng bala, pinilit niyang mabuhay para makita siya muli. Ang ikinasama kasi ng loob ni Archie na nang mamatay ang kanyang ina hindi ito nagpakita at si Fernand lang ang andyan palagi sa kanya. Isinantabi na muna ng mag-ama ang problema nila para tapusin ang misyon na malinis ang pangalan ni Archie at pigilang mapunta sa masama ang Big Mac. Kailangan nilang makilala ang buyer nito at ang lugar kung saan ito planong ibenta. Dahil wanted si Archie, iniwan siya ulit ng ama doon na ngayon nakatali na, pero pag-alis nila gumawa ito ng paraan para makatakas. Kalaunan, natagpuan na din nila ang nagpapanggap na Archibald na kausap si Paul sa telepono para sa paghatid ng Big Mac sa kanya. Ngunit nagkaproblema si Richard matapos muntik nang malunod si Marguerite kaya pinakansela niya dapat ang misyon pero dumating si Archie at sinundan si Simeon. Nakita ni Archie ang pekeng pasaporte nitong kapangalan niya subalit dumating ang mga tauhan ng terorista. Sakto ding dumating si Richard at nakaharap ang mga babaeng may kagalingan sa pakikipaglaban. Ganun pa man pareho itong napatumba ni Richard subalit dumating din sa lugar ang tauhan ni Paul. Nakaharap niya sa laban ang dalawang mersenaryo, wala pa ding kupas ang galing ni Richard na gustong ipaghiganti ang pagpatay nila sa kaibigan. Pero talagang may katigasan ang mga ito, sa tulong ni Delilah napatulog niya ang dalawang mersenaryo gamit ang kuryente. Lumabas din si Simeon at nagpaputok ng baril sa kanila buti na lang napatulog siya ni Archie. Pag-uwi nila alam na ng grupo na ang anak ng hari ng Targistan ang bibili ng device na pakana ni Paul, ngunit kung wala silang ebidensya ay mababaliwala lang lahat ng pinaghirapan nila. Kung i-deliver ngayong gabi ang device sa Targistan masyado itong malayo, naisip nilang sa embahada ng Targistan dalhin ni Paul ang device upang doon siya nila hulihin. Tamang-tama din na nakuha ni Archie ang telepono ni Simeon na dapat ang pasaporte nito upang hindi makalabas ng bansa. Ito ang ginamit ni Richard para makipagkita kay Paul sa embahada sa pagkopya ng kanyang boses. Ayon kay Alexander pauwi na ng Targistan si Simeon kaya madali lang nilang magagawa ang plano. Balak ni Richard na kumilos na lang sana mag-isa pero hindi sila pumayag dahil gusto nilang tumulong na matapos ang misyon. Upang magawa ang pakikipagdeal kinailangan nila ng malaking halaga na pambayad, nakahiram si Richard sa ama ng iniligtas niyang anak ng Russian. Kalaunan agarang sinimulan nila ang plano sa embahada ng Targistan, sa silid ni Simeon doon nila gagawin ang transaksyon na nakarecord upang gawing ebidensya, tinawagan din ni Richard si George upang ipaalam kung nasaan siya ngayon. Bago pa ang lahat humingi ng tawad si Richard sa anak sa pag-iwan niya noon sa kanila, sinabi niyang naroon lang ito palagi sa tabi niya kahit noong araw na mamatay ang kanyang ina, naalala ni Archie na siya pala yung nagbigay ng kwintas noon sa burol. Sa labas dumating na ang hukbo ni George para hulihin si Richard, pero hindi sila makapasok dahil hindi na ito parte ng kanilang jurisdiction maliban kung magsuot siya ng formal na kasuotan. Sa isang silid naghanda na sa plano si Richard kasama ang anak na nagpapanggap na si Simeon. Maya-maya pa dumating na si Paul pero pinigilan siyang makalapit ni Delilah upang hindi mabuking ang kanilang plano. Bago pa masira ang lahat ginawa na agad nila ang palitan. Subalit biglang nabulgar ang ginawa nilang pagre-record dahilan nang nalaman ni Paul na si Richard ang may pakana. Agaran silang tumakas habang nakaharap ni Richard ang mga tauhan ni Paul. Masyado itong marami kaya napilitan ng tumulong si Archie sa ama. Dahil naiwan nila ang pera balak itong itakas ni Paul ng palihim, pero napigilan siya ni Archie sa binabalak nang makita siya nito. Sakto ding dumating si Marguerite sa lugar, pinaubayan na ni Richard sa kaibigan ang pagdala kay Paul sa pulisya kasama ang anak upang madala sa ligtas na lugar. Nakasunod naman si Alexander at tinulungan si Richard, nagpapanggap lang pala si Marguerite dahil ang totoo anak niya si Paul. Nalaman ni Richard kay Alexander ang lahat pero huli na matapos ng bihag na ngayon ni Marguerite ang anak. Si Marguerite pala ang nagplano ng lahat dahil naiinggit siya sa anak ni Richard na binigyan ng pabor ng gobyerno.
Siya din ang may pakana sa pagpatay kay Fernan dahil naghinala ito sa kanya at balak niyang ibenta ang Big Mac upang maging milyonaryo silang mag-ina. Dumating sana doon si George ngunit wala siyang ibang iniisip kundi hulihin si Richard. Sinadya talagang ipaalam ni Richard ang kinaroroonan niya para sana hulihin si Paul pero hindi ito nakinig. Hinamon niya si Richard na maglaban sila ng patas, pinagbigyan niya ito at naglaban ang dalawa hanggang mapabagsak ito ni Richard at doon pa lang niya nakita si Margaret ngunit pinatay siya nito. Matapos ang krimen tumakas na agad ang mag-ina palabas sana ng embahada, pero pinigilan ito ng kaibigan ni Archie na makaalis sa abot ng kanyang makakaya. Nalaman din ng minister ang nangyari kaya pinapasok nila ang mga tauhan sa loob ng embahada. Nakasunod din sila Richard upang pigilan si Marguerite habang nagpasukan na ang mga pulisya sa loob. Dahil si Richard ang pakay nila masaya ang mag-ina na ligtas na sila, pero buhay pa pala si George na nagpapanggap lang kaninang patay, doon na niya pinahuli sa mga tauhan ang mag-ina. Ganun pa man, hindi pa din tapos ang komandante kay Richard, gamit ang Big Mac shot down ni Richard ang buong gusali upang makatakas kay George. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. E-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!